tingin mo'y matatakasin mong krimeng ginawa mo, nagkakamali ka. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakakamit ang hustisya para sa kaibigan ko. Maya, pakiusap lang. Itigil mo na to. Nagdesisyon na ang korte. At base sa investigasyon ng otoridad, inosente ako. Hindi ako ang pumatay kay Ana. At alam mong hindi ko magagawa ang bagay na to. Natagpuan siyang walang buhay at wakwakan dyan sa loob ng isang motel. Sino pa bang pwedeng gumawa nun sa kanya? Ikaw ang nobyo niya. At hindi naman siguro siya papasok sa isang motel na ibang kasama. Hindi ka nakakasigurado dyan. Hindi mo pa lubusang kilala ang best friend mo. Ang kapal na mukha mong pagbintangan siya na nagtataksil sa'yo. Wala ka sa bahay niyo nung gabi natagpuan siyang patay sa motel. Paano mo ito ipaliliwanag ha, Marcos? Tapos ng investigasyon. Kaya hindi ko na kailangan pang sagutin ang mga katanungan mo. Maya, bilang isang pulis, dapat ay marunong kang gumalang sa resulta ng isang investigasyon. Kahit na hindi ito naayon sa gusto mo. Hindi pa tayo tapos. Papatunayan ko na ikaw ang pumatay sa best friend ko. Paano kung ikaw na lang mag-isa ang naniniwala sa isang bagay habang ang mga tao sa paligid mo ay iba na ang pinaniniwalaan? Hanggang saan ang kaya mong gawin upang patunayan ito sa kanila at para makamit ang hustisya? Ngayong araw na ito ay isang hindi pangkaraniwang kwento ang ating mapakikinggan. Isang kwentong puno ng misteryo na sure akong magpapatindig ng balahibo nyo. Kaya kung gusto nyong malaman kung tungkol saan ito, aba, siguraduhin papakinggan mo ito hanggang dulo. O siya, hindi ko na kayo bibitinin pa. Simulan na natin ang kwento. Naniniwala rin ba kayo sa kutob? Ako, oo. Madalas kasi ay nagkakatotoo ang mga kutob ko. At sa loob ng maraming taon ay ilang beses ko na itong napatutunayan. Kaya naman nung namatay ang best friend kong si Ana at napawalang sala ang nobyo niyang si Marcos, naramdaman ko kaagad na may mali. At ipinangako ko sa sarili ko na aalamin ko ang katotohanan at hindi ako susuko hanggat hindi ko napapatunayang pinaslang nga siya ng walang puso niyang nobyo. Magandang araw po sa lahat ng mga listeners ng Aswang Radio. Tawagin niyo na lang po akong Maya. At upang protektahan na rin ang privacy ng mga taong kasama ko sa kwentong ito, minabuti kong hindi gamitin ang totoo nilang mga pangalan. Ang kwento pong ito ay nangyari taong 1995. Sa panahon pong ito, ay nagtatrabaho pa ako bilang isang policewoman. Mula pagkabata ay ito na talaga ang pangarap ko. Maaga po kasi ako naulila sa ama nung pinapatay ang papa ko ng kalaban niya sa negosyo. Kaya naman ang sabi ko sa sarili ko, balang araw ay magiging kakampi ako ng batas at hustisya. Pero hindi po ito umayon sa akin. Nung hinatulang not guilty ang nobyo ng namayapa kong matalik na kaibigan. Alam ko at ramdam ko sa kaloob-looban ko na siya ang pumatay kay Ana. At gagawin ko ang lahat upang patunayan ito. Anak naman, kailangan mo ba talagang gawin to? Nagdesisyon ng korte. At bilang isang pulis, dapat alam mong hindi sila basta-bastang magbababa ng hato kung hindi ito inimbestigahan ng maayos. Pasensya na po. Pero hindi talaga ako naniniwalang inosenteng lalaking yun. Kaya magsasagawa ka ng sarili mong investigasyon kahit sarado na yung kaso. Kapag nalaman niya ng superiors mo, maaari kang matanggal sa serbisyo. Handa po akong sumagal, Nay. Alam niyo po kung gaano kahalaga sa akin si Ana. Para ko na siyang kapatid. Kaya sobrang sakit ng pagkamatay niya para sa akin. At hindi ako papayag na hindi niya makamit ang hustisya ng pagkamatay niya. Hindi pa ba niya nakamit ang hustisya? Hindi ba't nakulong na yung may-ari ng motel? Napatunayang ginahasa ng lalaking yun ang kaibigan bago niya ito pinatay. Pero bakit parang may nagsasabi sa akin na hindi yun ang katotohanan? Nay, kailangan kong alamin kung totoong inosente ba si Marcos. Kasi kung hindi, at kung tama ang mga kutob ko, hindi pwedeng hindi siya managot sa kasalanan niya. Ayan na naman tayo sa kutob mo anak naman. Alam kong ilang beses mo nang napatunayang totoo ang mga kutob mo. Pero hindi mo ba naisip na maaari ka rin magkamali? Sa pagkakataong ito, may nangyari ng investigasyon. Kailangan ko lang po talagang gawing tunay. Kung mali ako, di titigil ko po yung pag-iimbestiga. Gusto ko lang po talagang makasiguro. Pupunta ka talaga sa kabilang baryo para mag-imbestiga? Kahit alam mong delikado doon?
Anak, nag-aalala ako para sa'yo. Siguro na may alam mo na may kumakalat na balita sa lugar na yon. Ayoko mapahamak ka. Alin? Yung tungkol sa mga aswang. Naku, wag po kayo magpapaniwala sa mga chismis, Nay. Anong taon na ba? 1995 na. Hindi na po uso ang mga aswang ngayon. Ay, naku, ikaw talagang bata ka. Wala naman sa taon ang paniniwala sa mga aswang. Totoo sila. Para namang hindi mo narinig ang mga kwento ng lola mo noon. Wag po kayong mag-alala sa akin, Nay. Mag-iingat ako. Pag may nakasalubong akong aswang, babariling ko kaagad. Maya, anak. Hindi ako nakikipagbiroan dito. Seryoso ako. Buhay mo ang pinag-uusapan natin dito. Promise, Nay. Magdodoble ingat po ako doon. At babalik ako dito ng buhay. Napabuntong hininga na lang si Nanay Rosa at hindi na ako pinigilan pa. Kilala niya kasi ako at alam niyang hindi ako magpapapigil na gawin ang isang bagay, lalo na kung alam kong tama ako. Sa puntong yun ay aminado akong kabado ako. Masyadong malaking sugal kasi ang gagawin ko. Nag-file ako ng leave of absence na agad din namang inaprobahan. Alam kasi nilang nagdadalamhati ako sa pagkamatay ng best friend ko at gusto nila akong bigyan ng sapat na panahong makapagpahinga man lang. Pero wala silang kaalam-alam na magsasagawa pala ako ng sarili kong investigasyon. At tama si Nanay. Maaari akong matanggal sa serbisyo ng dahil sa gagawin ko. Kinabukasan ay nagtungo na ako sa kabilang baryo upang isagawa ang plano ko. Kinonta ko ang kaibigan kong si Rosel na isa ring pulis. Magkaklase kami nung college at naging close pa rin kahit naka-assign na kami sa magkabilang baryo. Alam kong maaasahan ko siya, kaya naman sa kanya agad ako humingi ng tulong. Alam mo ikaw, hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ako nang kinakabahan sa tibay ng loob mo eh. Kailangan ko lang talagang gawin to, Rosel. Pasensya ka na sa abala. Huwag ka mag-alala. Ano't ano man ang mangyari, hindi kita dadamay dito. Hindi naman yan ang iniisip ko. Mas nag-aalala ako para sa'yo. Huwag ka mag-alala para sa akin. Promise, hindi ako magpapadalos-dalos. At mag-iingat rin ako. Dapat lang. Napakaliblib na ng lugar na to. Bakit kasi dito mo naisipang mangupahan? Sobrang lapit lang kasi nito sa bahay ni Marcos. At alam kong hindi niya rin ako basta-bastang matutuntun dito. Naniniwala ka ba talagang si Marcos ang pumatay kay Ana? Oo. Kasi nung nabubuhay pang best friend mo, nakikita ko silang dalaw ni Marcos. Napaka-sweet nila at mukhang masaya naman sila sa isa't isa. At nung namatay naman si Ana, nakita ko rin kung paano nadurog si Marcos. Sobrang miserable niyang tingnan. At naniwala ka naman kaagad. Sa bagay, kung may isang bagay man akong natutunan bilang isang pulis, yun ay ang huwag magpamanipula sa mga suspect. Minsan mauhusay umarting mga yan eh. Dadaanin ka sa iyak para paniwalaan mo sila. Sana nga mali ako. Sana hindi talaga si Marcos ang pumatay kay Ana. Kaya ako nandito para malaman talagang katotohanan. Ay nako, sige na nga. Kilala kita. Alam kong hindi kita mapipigilan. Inilapag ko ang backpack ko sa sahig at agad na sumalubong ang alikabok na parang sumasayaw sa tapat ng bintana. Maliit lang ang kwartong nakuha ko. Siguro ay nasa 5 hakbang lang ang luwang nito. Gawa sa luma at kupas na hollow block ang pader na pininturahan ng puti. Pero sa sobrang luma ay naninilaw na ito. Napatingin naman ako sa kaisa-isang bombilyang nakabitin sa kisame. Nakalabas sa mga wire nito na parang mga ugat na nakalawit. Sigurado kapag dito ka titira? May iba pa naman akong alam na pwede mong rentahan. Hindi, ayos na ako rito. Alam mo namang wala akong arte sa katawan. Isa pa, magandang location ng lugar na to. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, medyo malapit lang ito sa bahay ni Marcos. At mahihirapan rin siyang tuntunin ako rito. Sabi mo bahala ka. Basta kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin ha. Pwede mo akong puntahan sa istasyon kahit kailan. At alam mo rin naman kung saan ako nakatira. Maraming salamat talaga sa tulong mo ha. Walang anuman. Para saan pang pagkakaibigan natin mula nung college, di ba? Hindi ko naman masisisi si Rosel kung bakit nagdadalawang isip siya sa lugar na titirahan ko. Para kaming pumasok sa loob ng gubat bago narating tong paupahan.
Puro matatandang puno ng mangga at kawayan ang nakapaligid. At kahit tirik ang araw, parang laging makulimlim dito dahil sa kapal ng mga dahon. Sa gitna naman ng pag-uusap namin ay biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang babae na nakasuot ng duster na kupas ang kulay. Si Aling Josefa, ang may-ari ng inuupahan kong kwarto. Hawak nito ang isang malaking kumpol ng susi na tumutunog sa bawat hakbang niya. Oh, eto ang susi. Salamat po. Dito ayoko ng maingay. Kung makikinig ng radyo, hinaan mo lang. Ayoko rin ng bisita. Lalo na kung lalaki. At siguraduhin mong laging malinis ang paligid. Ayokong dinadapuan ng langaw ang lugar na to. Si Aling Josefa naman napaka-istrikta. Kaibigan ko tong kausap niyo Ay nako, Rosel. Kahit pa isa kang pulis at kaibigan mong isang to, ako pa rin ang masusunod dito sa pamamahay ko. Yes, ma'am. Bukod sa mga nabanggit ko, higit sa lahat, wag na wag kang lalabas kapag lumubog na ang araw. Ilak mo ang pinto. Kahit may kumatok pa o may tumawag ng pangalan mo sa labas, wag na wag mong bubuksan. Bakit naman po? Diyos ko, hindi mo ba alam? May gumagalang aswang dito. Madalas na nagiging biktima ang mga dayo dito sa baryo namin. Kaya kung ayaw mong mapahamak, manatili ka lang dito sa loob pag gabi na. Huwag niyo naman pong takutin si Maya. Hindi ko siya tinatakot. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mabuti na ang maging maingat. Hindi na siya nakapagsalita pa dahil tinalikuran na sila nito. Pagkaalis ni Aling Josefa ay nagkatinginan sila ni Rosel at sabay na napalingulingo. Pati ba naman aswang kasama sa rules? Huwag mo na nang seryosohin yun, Maya. Mapamahiin lang talaga si Aling Josefa. Alam mo naman ang matatanda kung ano-anong naiisip para nang takutin tayo. At hindi tayo gumala sa gabi, di ba? Kulang na lang sabihin niyang may dragon sa likod ng bahay. Ito rin yung sinabi ni nanay sa akin nung nalaman niyang pupunta ako dito sa baryo niyo. Hindi raw ba ako natatakot sa aswang? Huwag kayong magpapaniwala sa mga kumakalat na chismis. Hindi totoong may aswang dito. Walang aswang. Tsaka uso pa ba yan ngayon? Yan mismo ang sinabi ko sa kanya. Basta, wag mo na lang masyadong pansin ng mga sinasabi ni Aling Josefa. Matanda na yun hayaan mo na. Guni-guni na lang niya yun. Lika na, ayusin na natin tong mga gamit mo. Pagkatapos niya akong tulungang mag-ayos ng gamit at nang masigurong komportable na ako doon, ay nagpaalam na si Rosel. Kailangan na raw niya umuwi at may mga aasikasuhin pa siya sa bahay. Pinasalamatan ko naman siya sa tulong niya at sa totoo lang, nahihiya talaga ako na naabala ko pa siya. Maaga din ako natulog kinagabihan dahil napagod ako sa mga ginagawa ko nung gabing yun. Plano ko rin gumising na maaga para simulan na ang mga dapat kong gawin. Pero nagising ako ng bandang 2:00 ng madaling araw. May narinig kasi ako mga kaluskos sa labas ng bahay. Kaya dahan-dahan akong bumangon at bahagyang binuksan ng bintana upang sumilip sa labas. Masyadong tahimik ang paligid. Maliban sa mahinang huni ng mga kuliglig. Wala akong makitang kahit sino. Pero muli ko narinig yung kaluskos. Nahigit ko ang aking hininga. Galing ang kaluskos sa bandang kakahuyan kung saan makapal ang mga puno ng mangga. Parang may mabigat na bagay na kumakaladkad sa mga tuyong dahon. Sa gitna ng kadiliman, sa pagitan ng 2 malalaking puno, ay nakita ko ang isang aninong nakatayo. Hindi ito gumagalaw. Matangkad. Pero tila baluktot ang pagkakatayo. Nakaharap mismo sa direksyon ng kwarto ko. Ramdam ko ang panunuot ng kaba sa dibdib ko. Para itong nagmamasid at naghihintay ng pagkakataon. Hanggang sa naputol ang katahimikan ng paligid nang bigla kong marinig ang malakas na sigaw at iyak ni Aling Josefa. Hindi na ako nag-isip. Mabilis kong kinuha ang bag ko sa ilalim ng higaan at hinugot ang dala kong baril. Kaagad akong lumabas ng kwarto at pinuntahan si Aling Josefa sa may bakuran. Natagpuan ko si Aling Josefa sa gilid ng bakod at nakaluhod sa damuhan. Aling Josefa? Ano nangyari sa inyo? Ba't kayo sumigaw? Diyos ko! Si Brownie! Patay na si Brownie! Sinong walang pusong may gawa nito?
aswang! Ano? Wala nang ibang may kayang gumawa ng ganitong klaseng karumal-dumal na krimen, kundi isang aswang! Pinagmasdan ko ang asong nakahandusay sa lupa. Wala na itong buhay. Wakwak ang tiyan nito. Tila nilapa ng isang mabangis na hayop na may mahahabang kuko. At ang mga lamang loob nito ay nakakaalat sa madamong lupa. Naging alerto ako. Tinaas ko ang baril at inikot ang tingin sa dilim. Inispatan ko ang kakahuyan kung nasa ng anino kanina. Pilit kong hinanap ang anumang galaw ng dahon o tunog ng yabag. Pero wala. Tahimik na ang paligid. Biglang naglaho ang anino na nakita ko kanina na parang usok. Walang aswang, walang tao, walang kahit anong bakas ng kung anong pumatay sa aso. Maliban sa malansang amoy ng dugo na humahalo sa simoy ng gabi. Wala naman akong nakikitang kahit ano o sino dito. Sigurado akong nakalayo na yon. Nakuha niya na ang gusto niya dito eh. Pero alam kong maghahanap pa yun ng ibang biktima. Wala bang mga adik dito sa lugar nyo? Maaring... Hindi ka ba nakikinig? Hindi adik ang may gawa nito, kundi aswang. Bakit ba ayaw mong maniwala sa akin? Huminahon po muna kayo. Maano ko hihinahon? Pagkatapos na patayin ng aswang ang alaga ko? At anong kasunod dito? Baka ako na mismo ang lapain ng aswang. Hindi malayong mangyari yon. Huwag po kayong mag-alala. Hindi mangyayaring sinasabi nyo. Aalamin po natin kung sinong may gawa nito sa alaga nyo. Hindi siya sumagot at nagpatuloy lang sa pag-iiyak. Nanginginig ang mga kamay niya habang pilit na inaabot ang dugo ang balahibo ng aso. Ibinaba ko ng bahagya ang baril ko para tingnan ng mabuti ang aso. Kumuha ako ng flashlight sa bulsa ko at itinapat sa bangkay. Hindi lang basta sugat ang nakita ko. Malilinis ang pagkakahati sa balat. Parang ginamitan ng matalas na kutsilyo. Pero may marka rin ng kuko na bumaon sa tadyang. Malansa ang amoy. Nakakasuka. Pero pinilit kong tumitig. Hindi nagtagal ay may napansin akong mga bakas sa basang lupa. Hindi ito bakas ng paa ng aso. At lalong hindi sa tao. Parang mahahabang daliri na may matutulis na dulo na bumuo ng malalim bago tuluyang nawala patungo sa masukal na bahagi ng gubat. Naalarma ako. Kaya saglit kong iniwan si Aling Josefa. Naglakad ako ng ilang hakbang palapit sa mga puno. Nakatutok ang baril sa bawat aninong tinatamaan ng ilaw ko. Ramdam ko ang pagtibok ng puso ko sa may leeg. Muli akong nakarinig ng kaluskos kaya mabilis akong huminto. Kasunod nito ay may narinig akong mabilis na pag-alis ng kung ano sa itaas ng mga kawayan. Pero nang itapat ko ang ilaw sa direksyong ito, ay mga dahon lang na naglalaglagan ang nakita ko. Anong nakita mo? Wala naman po. Sigurado ka? Opo. Mukhang tama kayo. Kung sino man ang may gawa nito sa alaga nyo, nakaalis na siya. Maaari naghahanap na ng susunod na biktima. Hindi talaga tayo titigilan ng mga halimaw na yan. Tutulungan ko na ho kayong ilibing yung alaga nyo. Bilisan po natin. At hindi safe na manatili tayo dito sa labas ng matagal. Salamat. Alas 6 pa lang ng umaga ay gising na ako. Hindi rin naman ako nakatulog ng maayos pagkatapos na nangyari kagabi. Bawat kaluskos ng kawayan sa labas ay parang babala. Ewan ko kung meron ba talagang kakaiba sa labas o baka naging paranoid na lang ako. Nag-init lang ako ng tubig nang magising ako. Uminom ako ng kape, mabilis na naligo at sinuot ang paborito kong itim na jacket. Isinukso ko ang baril sa likuran ng bewang ko at siniguradong natatakpan ito ng damit ko bago ako tuluyang lumabas. Naglakad ako ng mga 10 minuto palayo sa liblib na upahan ni Aling Josefa. Nakarating ako sa isang bahagi ng lugar na mas bukas at mas maganda ang mga bahay. Doon ko nakita ang cottage ni Marcos. Malaki ito. Gawa sa mamahaling kahoy at may malapad na veranda. Sa gitna ng masukal na lugar na ito ay mukhang out of place ang bahay niya. Pero ganoon talaga kapag bunsong anak ka ng mayayamang negosyante. Kahit wala kang trabaho, parang nakasadal ka pa rin sa pader na ginto. Sa wakas ay nakita ko rin si Marcos. Lumabas siya sa balcony dala ang isang puting tasa. Umupo siya at tumiting sa kawalan habang humihigop ng kape. Ang lalim ng tingin niya.
Parang may kung anong bigat siyang pasan. Pero hindi ko inaasahan ang bigla siyang lumingon sa direksyon ko. Napamura ako at mabilis na sumandal sa likod ng isang malaking puno ng nara. Naririnig ko ang lakas ng tibok ng puso ko. Pero nanatili akong walang kibo at pinipigilan pati ang aking paghinga. Ilang sandali pa muli akong sumilip ng bahagya at nakita kong pumasok na siya sa loob ng cottage. Masyadong mapagmasid at alerto ang lintik na lalaking to, ha? Mukhang masyadong delikado kung itutuloy ko pa to ngayon. Mahirap na. Baka mahalata niya na may nagmamanman sa kanya. Kailangan kong mag-isip ng ibang paraan. Nagpa siya akong bumalik muna sa paupahan para mag-isip. Pero pagpasok ko pa lang sa bakod, agad akong napahinto. Naabutan ko kasi si Aling Josefa na nakaluhod sa gitna ng bakuran, malapit sa pinaglibingan namin ng alaga niya kagabi. May mga nakatirik na kandilang itim sa paligid niya. At may kung anong sinusunog siyang tuyong dahon na sobrang tapang ng amoy. Parang amoy ng nabubulok na karne na hinaluan ng insenso. May hawak rin siyang isang maliit na mangkok na may lamang pulang likido. Binubudburan niya ng puting asin ang paligid ng hukay habang may binubulong na mga salitang hindi ko maintindihan. Isinawsaw niya ang kanyang daliri sa dugo at gumuhit ng krus sa puno ng mangga. Tapos ay itinusok ang isang kinakalawang na pako sa gitna nito. Ano pong ginagawa niyo, Aling Josefa? Dugo sa dugo, Maya. Ano po? Ang kumuha ng buhay ay buhay din ang kabayaran. Hindi ko po kayo maintindihan. Nagsasagawa ako ng ritual upang usigin ang konsensya ng kung sino mang pumatay sa alaga ko. Gumagana po ba talaga to? Bata ka pa, Ineng. Marami ka pang hindi alam sa mundong ito. Nababalot ito ng misteryo. Kaya huwag mong husgahan o pagdudahan ng mga bagay na hindi pamilyar sa'yo. Tumayo siya ng dahan-dahan. Ang mga mata niya ay mapula at pagod na pagod. Lumapit siya sa akin at hinawakan ako sa balikat. Ang higpit ng kapit niya. Ramdam ko ang dumi at lansa sa kamay niya. Mag-ingat ka sa paglabas-labas mo, Neng. Salamat po sa paalala. Ang mga aswang, hindi lang sila basta mga halimaw. Minsan, nakasuot sila ng mukha ng tao. Nakatira sila sa mga magaganda o ordinaryong bahay. Nakikihalubilo sa atin. Naghihintay lang ng oras na magutom. Huwag kang magpapalinlang sa nakikita ng mga mata mo. Ano pong ibig niyang sabihin? Basta, maging mapagmatsyag ka at huwag kang magtitiwala agad. Hindi mo wala-wala sa isip ko ang mga sinabi ni Aling Josefa. Kinilabutan ako't napaisip ng dahil dito. Kaya naman pinuntahan ko si Rosel sa presinto nung lunch break niya. Isinama niya ako sa isang maliit na karinderya at nilibre ng tanghalian. Bakit parang nanalalim ang mga mata mo? Puyat ka ba? Sinabi mo pa. Sinumpong na naman ako ng lintik na insomnia na yan eh. College pa lang tayo, yan ang problema mo ah. Naaalala mo pa pala. Magpa-check up ka na. Naku, hindi na. Gastos lang yan eh. Isa pa, hindi na kasing lala ng dati ang insomnia ko. Paminsan-minsan na lang ako sinusumpong nito. Sabi mo eh. Ikaw, mukhang hindi ka rin nakatulog ah. Dahil ba ito sa nangyari kagabi? Sino bang makakatulog ulit pagkatapos ng pangyayaring yun? Sinabi ko naman kasi sa'yo eh. Huwag kang tumira sa liblib na lugar na yon. Pero ayaw mo namang makinig kasi ang sabi mo malapit lang ito sa tiraan ni Marcos. Oh, napuntahan mo na ba siya? Oo. Nagmanman ako kaninang umaga. Muntik niya akong mahuli. Pero nakatago naman ako kaagad. No ba yan? Unang araw mo palang muntik ka nang mahuli. Mukhang kinakalawang na yata ang isa sa pinakamatinik na policewoman na nakilala ko ah. Alam mo, naisip ko, hindi sapat na nagmamasiling ako mula sa malayo. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto ko talagang malaman ang katotohanan, kailangan kong makakuha ng ebidensya. At kung gusto ko ng ebidensya, kailangan makapasok ako sa bahay niya. Maya, nagmamasid ka lang kanina sa labas, di ba? Bakit ngayon balak mo nang pumasok? Kulang sulyap-sulyap lang mula sa labas, Rosal. Kailangan kong makita kung anong nasa loob ng cottage na yun.
Kailangan ko ng ebidensya. Yung hindi pwedeng itanggi ni Marcos. Pareho tayong pulis. Kaya alam nating trespassing ang gusto mong gawin. Ano ka ba? Siyempre alam ko yan. Pero hindi trespassing ang gagawin ko. Papasok ako na may consent niya. Paano? Eh di ba nga magkaaway kayo? Plano kong lapitan siya. Magpapanggap akong gusto kong makipag-ayos. Makikipagkaibigan ako sa kanya para makalimutan na niya yung gulo sa pagitan namin. Sa tingin mo papayag yun? Maya, alam niyang galit ka sa kanya. Hindi yun tanga para hindi mapansin na may balak ka. Susubukan ko pa rin. Kailangan kong makuha ang loob niya para makapasok ako sa loob ng bahay niya nang hindi niya ako binabaril o tinatawagan ng pulis. Pag nangyari yun, pasensyahan tayo. Ako mismo magpoposa sa'yo. Trabaho lang, walang personalan. Alam ko. Bumuntong hininga si Rosel. Halatang hindi kumbinsido. Pero alam niyang wala siyang magagawa kapag nagdesisyon ako. Pagkatapos namin kumain ay naghiwalay na kami. Bumalik ako sa pwesto ko malapit sa cottage ni Marcos. Kailangan kong magmanmano ulit kahit na kinakabahan ako. Hindi nagtagal ay bumukas ang pinto ng cottage at lumabas doon si Marcos na may dalang gitara. Nakasuot lang siya ng simpleng t-shirt at shorts at parang may sariling mundo habang naglalakad patungo sa dalampasigan. Sinundan ko siya nang hindi nagpapahalata. Sinigurado kung hindi niya ako makikita sa likod ng mga puno ng nyug. Huminto siya sa ilalim ng isang malapad na puno malapit sa pampang. Umupo siya sa buhanginan, sumandal sa puno at nagsimulang magpatugtog ng gitara. Mabagal ang himig nito, malungkot at parang bawat nota ay may bitbit na bigat. Nagsimula siyang kumanta. Hindi ko masyadong naintindihan ang lyrics pero medyo paos ang boses niya. Nanginginig at puno ng lungkot. Parang bawat salita ay para kay Ana. Nakita kong paano siya tumungo at tila kinakausap ang hangin at ang dagat. At sa puntong yon parang hindi siya ang anak ng mayamang negosyante na sunod sa luho. Para lang siyang isang lalaking wasak na wasak ang puso dahil nawala ang taong mahal niya. Napahigpit ang hawak ko sa strap ng bag ko. Nararamdaman ko ang lungkot niya. Tumatagos hanggang sa pinagtataguan ko. Pero agad kong ay pinilig ang ulo ko. Huwag kang magpapadala, Maya. Hindi porket malungkot siyang kumanta, ay inosente na siya. Minsan, ang pinakamalalim na dalampati ay nanggagaling sa pinakamaitim na sekreto. Habang nakatitig ako sa likod niya ay biglang bumalik ako sa nakaraan. Naalala ko ang unang gabi na ipinakilala ni Ana sa akin si Marcos. Birthday niya noon at nalito ko sa party dahil galing pa ako sa trabaho. Pagkarating ko sa bahay ay nagtaka ako nang makita ang lalaking katabi niya. Hi, sa wakas. Dumating ka na rin. Late comer as usual. Pasensya na, medyo busy lang sa trabaho. Alam mo namang malapit ang fiesta, kaya busy talaga kami sa kapulisan ngayon. Boring. Di ka pa rin talaga nagbabago. Yes, bukod sa mas gumanda ako, yes, ako pa rin to. Hindi pa rin nagbabago. Ba, mag-iisang taon ka pa lang sa Maynila pero mukhang naging mahangin ka na. Mahangin. Hindi honest lang ako. By the way, meet Marcos, boyfriend ko. Hi Maya, nice to meet you. Alam mo bang palagi kang bukang bibig nitong best friend mo? Pakiramdam ko tuloy. Ang tagal na nating magkakilala. Nice to meet you din. Nakapolo si Marcos. Maayos ang buhok at amoy mamahaling pabango. Aminado kung may itsura siya at malakas ang dating. Pero nung nag-abot ang aming mga kamay para magkamayan, may kung anong lamig akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Natawa naman si Ana nang mapansin ang seryoso kong mukha. Inakbayan niya si Marcos at pabirong sinundot ang tagiliran nito. Oh, huwag mo kong lolokohin ha. Pulis tong best friend ko. Isang mali mo lang, lagot ka kay Maya. Of course na. Alam mo kung gaano kita kamahal. Bakit naman kita lolokohin? Siguraduhin mo lang. Dahil itong best friend ko, Amazona na to mula pa nung mga bata pa kami. At ngayong pulis na siya, sure ako, mas malakas na to ngayon. More reason para hindi kita lokohin. Baka basagin niya ang pangako eh. Oy, joke lang Maya ha. Be, okay lang. Ana,
Pasok lang ako sa bahay Puntahan ko lang sina tito at tita. Matagal ko na rin kasi silang hindi nakikita Ay, oo nga. Kanina ka pa nga hinahanap ni na mama at papa. Puntahan mo na at nang matahimik na mga yon. Mula pagkabata ay sobrang close na talaga namin ni Ana. Magkaklase kami mula elementary hanggang high school. At masasabi kong parang magkapatid na talaga ang turingan namin sa isa't isa. Kahit nung nag-college na kami at nag-aaral sa magkabilang university, hindi pa rin nawala ang closeness namin sa isa't isa. Nang magdesisyon naman siyang magtrabaho sa Maynila at ako naman yung nanatili sa baryo bilang pulis, hindi pa rin ito naging hadlang sa pagkakaibigan namin. Palagi siyang tumatawag sa landline tuwing may pagkakataon. Kaya nagtaka ako nang malamang may boyfriend na siya. Ni hindi niya kasi ito nabanggit tuwing magkakausap kami. Kaya naman nung nagkaroon kami ng pagkakataon na makapag-usap ng kami lang, kaagad ko na siyang tinanong tungkol sa boyfriend niya. Saan mo ba napulot yan, Ana? At gaano mo na ba siya kakilala? Sa isang common friend lang. Nagkakilala kami sa isang club. Club? Kailan ka pa natutong mag-disco? Ano ka ba naman? Siyempre, Manila girl ang best friend mo ngayon. Kailangan ko ring makipagsabayan sa mga office mates ko. Sa club mo lang nakilala, tapos naging boyfriend mo na? Ikaw ha, masyado ka namang judgmental sa akin. Inaya niya ako sa kondo niya nung gabing yon. Akala ko nga one night stand lang Pero yun pala, seryoso ang lolo mo. Nanligaw talaga. Kondo agad? Sa unang gabi? Ana naman. Hindi magandang pakiramdam ko sa lalaking yan. Kilatisin mo pa ng maigi. Masyadong mabilis. Ay naku Maya, umaandar na naman yung pagiging overprotective mo. Masyado kang praning. Para kang laging nasa duty. Isang malakas na kaluskos ng dahon sa tabi ko ang bumasag sa alaala ko. Biglang bumalik ang paningin ko sa kasalukuyan. Sa gulat ko napaatras ako. Nakatayo na si Marco sa harap ko. Hindi ko man lang narinig ang paglapit niya. Hawak pa rin niya ang gitara at ang mukha niyang malungkot kanina napalitan ng matinding galit. Ang mga kamao naman niya ay nakakuyom sa gilid. Anong ginagawa mo rito? Marcos, Sinusundan mo ba ako? Maya, hindi dahil pulis ka, ay may karapatan ka ng gawin to. Invasion of privacy itong ginagawa mo. Marcos, sandali. Hindi ako nandito para maghanap ng gulo. Nandito ako para humingi ng tawad. Ano? Napagtanto ko kasi na baka tama ka. Baka masyado lang akong nabulag ng galit ko kaya napag-initan kita. Bakit bigla mong sinasabi ang lahat ng to ngayon? Parang kailan lang galit na galit ka sa akin. Halos isumpa mo na nga ako Maniwala ka. Gusto ko lang makipag-ayos. Alam ko mahirap itong paniwalaan. Pero gusto ko mapayapa na tayo pareho para kay Ana. Pwede ba tayo mag-usap? Pinagmasdan niya ako ng matagal. Para bang tinitimbang niya kung nagsasabi ako ng totoo. Pagkatapos ng ilang sandali ay huminga siya ng malalim at tumango. Inanyayahan niya akong sumama sa cottage niya at doon daw kami mag-usap. Palihim akong nagdiwang dahil nakuha ko rin ang gusto ko. Hindi man ako ganun kasigurado kung naniniwala ba siya sa akin. Ang mahalaga ay makakapasok na ako sa bahay niya. Pagpasok pa lang namin sa cottage niya ay sumalubong na agad sa akin ang amoy ng mamahaling kahoy na hinaluan ng amoy ng sigarilyo at alak. Malinis ang loob, pero may kung anong bigat sa hangin na parang hindi nakakahinga ang kwarto. Pinaupo niya ako sa may sala at saglit na iniwan para gumawa ng kape. Habang naglalakad siya patungo sa maliit na kitchen bar, ay mabilis kong inikot ang paningin ko. Sa ibabaw ng side table ay may nakita akong picture nila ni Ana. Nakangiti sila pareho sa tapat ng dagat. Pero sa tabi nun, may mga gamot na nakakalat. Hindi ko ito nakita ng maayos pero mukhang antidepressant sa mga gamot na yun. Sa dulo naman ng pasilyo ay nakita ko ang isang saradong pinto na may double lock. Bakit kailangan i-double lock ang isang kwarto sa loob ng sarili mong bahay? Bago pa ako makapag-isip ng sagot, bumalik si Marcos dala ang 2 tasa ng kape para sa aming dalawa. Iniabot niya to sa akin at naupo siya sa tapat ko. Pasensya na kung medyo magulo. Ayos lang. Simula nung
Nung mawala si Ana, hindi ko na masyadong maasikaso tong bahay. Minsan nga, nakakalimutan ko na rin kumain. Naintindihan ko. Ganyan din ako nun eh. Buti na lang kahit papaano, unti-unti ako nakabangon. Kaya nakakapag-function na rin ako. Pero normal na siguro itong bigat na nararamdaman ko. Sa totoo lang, hindi ako makausad eh. Hindi ko alam kung paano. Ang hirap. Marcos, kaya ako nandito. Gusto ko lang talagang malaman kung ano ang huling sinabi ni Ana sa'yo. Baka may nakalimutan kang detalye na makakatulong sa akin. Para matahimik na ako. Wala na, Maya. Paulit-ulit ko na tong sinabi sa pulisya, di ba? Masaya kami nung gabing yon. Tapos bigla na lang, nawala siya. Akala ko nag-walk out lang dahil sa maliit na away. Pero, hindi na siya bumalik pa. May kutob ka ba dati na nagloloko siya? Na may iba siyang karelasyon? Isa ito sa mga bagay na hindi matatanggap ng isip ko. Alam ko kasi kung gaano ka-inlove ang best friend ko kay Marcus. Kaya hindi ko matatanggap nang malaman kong natagpuan ang bangkay niya sa loob ng isang motel nang hindi kasama si Marcus. Ayon sa investigasyon, maaaring may kasama raw itong ibang lalaki noon. At nang umalis ang kabit nito ay tsaka naman pumasok sa kwarto ang may-ari ng motel para gahasain at patayin ang kaibigan ko. Pero hindi ko ito kayang paniwalaan. Alam kong medyo naging wild si Ana mula nung tumira siya sa Maynila. Pero kahit ganun, hindi niya magagawang pagtaksilan si Marcus. Hindi. Kahit kailan, hindi ko naramdamang niloloko niya ako. Ako man. Hindi ko ito magawang paniwalaan. Alam ko kung gaano kanya kamahal. Nadurog rin ang puso ko nung malaman ko na nagpunta siya sa isang motel na ibang kasama. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin. Sino ang lalaking yun? At bakit siya naghanap ng iba? May mali ba sa akin? At gaano katagal niya na akong niloloko? Hindi ako naniniwalang niloko ka niya. Hindi siya ganong klaseng babae. At hindi ko lang to sinasabi dahil best friend ko siya. Kundi dahil kilala ko ang pagkatao niya. Hindi na rin naman mahalaga sa aking malaman kung totoo bang niloko niya ako o hindi. Bakit pa? May babalik ba nito ang buhay niya? Gusto ko malaman kung sinong lalaking kasama niya sa motel. Bakit? Para saan? Dahil malakas ang kutob ko na siya ang makakasagot sa mga tanong ko. Sa mga tanong natin. Maya, maniwala ka sa akin. May mga katanungan na mas mabuti kung hindi na natin malalaman ang sagot. Ano? Hindi kita maintindihan. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. Pero itong ginagawa mo ngayon, nilalagay mo sa peligro ang buhay mo. Teka lang. Magsabi ka nga ng totoo. May nalalaman ka bang hindi mo sinasabi sa akin? Makakaalis ka na. Ano? Nagpapasalamat ako at nakipag-ayos ka sa akin. Malaking bagay ito sa akin. Pero ayoko na makialam pa sa mga gusto mong gawin sa buhay. Ayaw mo bang makamit ni Ana ang hustisya? Ang totoong hustisya? Akala ko ba mahal mo siya? Walang sino man ang may karapatang questionin ang pagmamahal ko sa kanya. Nakamit niya ng hustisya. Nakulong na ang may sala. Sapat na sa akin yun. Kinagabihan ay hindi na naman ako makatulog. Bukod sa patuloy ko pa rin naiisip ang huling pag-uusap namin ni Marcos, nagmamatsyag rin ako sa paligid. Pumikit ako ng mariin, pero parang may sariling buhay ang utak ko. Sa tuwing nakakarinig ako ng kaluskos sa labas ng bintana, kusang humihigpit ang hawak ko sa kumot. Huminga ako ng malalim at tumitig sa kisame. At sa gitna ng katahimikan ay biglang bumalik sa alaala ko ang huling bakasyon ni Ana sa baryo namin. Naligo kami noon sa batis, kagaya ng madalas naming ginagawa ng mga bata pa kami. Grabe, Maya. Ang layo na nang narating mo. Pulis ka na talaga. Ano ka ba? Hindi pa naman ganun kalayo ang narating ko. Sobra ka. Masyado ka lang humble kaya hindi mo napapansin ang mga achievements mo. Aba, mula pagkabata, ito na ang dream mo. Kaya ang laking bagay na natupad mo ito ngayon. Pulis na nga ako, Ana. Pero alam mo naman sa presinto,
Kapag babae ka, kailangan mo magtrabaho ng doble o di kaya triple para lang mapansin. Minsan, parang dekorasyon lang ang tingin sa amin ni na SPO1 Reyes. Yung mga mahihirap na kaso, sa lalaki ka agad. Yung mga paperwork at kape, parang sa amin nga agad nakatoka. Diyos ko, 1995 na, no? Pero baluktot pa rin pala ang pag-iisip ng mga yan. Wala yata silang alam sa women empowerment. Pero hayaan mo na sila. Alam kong ikaw ang pinakamagaling at pinakamatapang sa kanilang lahat. At balang araw ay makikita rin nila kung gaano ka kahusay. Nako, tama lang ang pag-uusap natin tungkol sa trabaho ko. Nai-stress lang ako eh. Ikaw, kumusta ka? Okay na okay ako. Alam mo, Maya, sobrang swerte ko talaga kay Marcos. Napakagalante, lagi akong dinadalhan ng kung ano-ano sa Manila. At napakamapagmahal. As in, imagine, may cottage pala siya rito sa kabilang baryo. Doon kami magbabakasyon next week. Sama ka? Nako, ayoko makaabala sa inyo. Ano ka ba naman? Hindi ka naman magiging abala. Sama ka na. Promise. Okay lang talaga sa amin. Hindi na. Bakasyon yung magnobyo yan. Enjoy nyo yan. Habang pinapanood ko siyang masayang nagkikwento tungkol kay Marcos, may kung anong kumurot sa dibdib ko. Pinigilan ko agad ito. Sanay naman na ako eh. Ilang taon ko nang tinatago to. Nahigit pa sa matalik na kaibigan ko ang tingin sa kanya. Nakaya ko namang ibigay ang pagmamahal na binibigay ni Marcos kung papayagan lang ako ng tadhana. Pero pinili kong manahimik. Gusto ko siya maging masaya. Kahit hindi sa piling ko. Susuportahan ko sila kahit masakit. Bumalik ang isip ko sa kasalukuyan nang makarinig ako ng mga katok. Napabalikawas ako ng bangon at mabilis na binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang ninenervyos na si Aling Josefa. Ano pong problema? Bakit kayo namumutla? May aswang sa labas. Ano? Nakita ko. Umaaligid sa may puno ng mangga. Sigurado po ba kayo dyan? Oo! Nakarinig kasi ako ng mga kaluskos kanina. Kaya palihim akong dumungaw sa bintana. At doon ko nga nakita ang aswang. Huminga ako ng malalim at mabilis na kinuha ang baril ko. Kaagad ako lumabas ng bahay. Malamig ang simoy ng hangin at ang tanging liwanag ay mula sa malamlam na buwan. Naglakad ako ng dahan-dahan patungo sa kakahuyan. Pinakiramdaman ko ang bawat galaw ng mga dahon. Hanggang sa nakita ko sa pagitan ng dalawang malalaking puno ang isang anino. Unang tingin pa lang, alam mo nang hindi to tao. Masyadong mahaba ang mga braso nito at ang mga mata nito ay tila nagliliyab sa dilim habang nakatitig sa akin. Aswang nga. Lumabas ka dyan! Magpakita ka! Bakit ka umaaligi dito? Anong kailangan mo sa amin? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo sa alaga ni Aling Josefa? Lumabas ka at ipakita mo ang sarili mo! Matapang ka, di ba? Imbis na sumagot ay gumalaw ito ng mabilis. Na mapagtanto kong tatakas ito ay mabilis kong hinabol ng bala. Namayani ang putok ng baril sa tahimik na gabing yun. Pero masyadong maliksi ang aswang at nagawa nitong iwasan ang mga bala. Pero determinado akong mahuli ito. Itinapon ko ang lahat ng takot na nararamdaman ko at tumakbo ako papasok sa kakahuyan. Hinawi ang mga sanga na humahampas sa mukha ko habang patuloy ako sa pagtakbo. Pero pagdating ko sa gitna ng kakahuyan, wala na talaga ang aswang. Hinihingal na ako noon, pero patuloy pa rin ako naging alerto. Naisip ko kasi na baka umaaligid lang ang aswang at hinihintay akong malingat bago sumugod. Bigla akong nakaramdam ng mahigpit na hawak sa balikat ko. Sa gulat ko, otomatikong umiinog ang katawan ko at mabilis na naitutok ang baril sa kung sino man ang nasa likod ko. Maya, teka lang. Ako to. Relax. Ano ka ba naman, Rosel? Muntik na kitang mabaril. Pasensya na. Hindi ko naman alam na ganyan ka pala ka-high alert. Sinundan kita dito kasi ang sabi ni Aling Josefa, pumunta ka raw dito sa kakahuyan. Bakit ka nandito? Gabi-gabi na. Dito muna ako matutulog sa inyo, ah. Nag-away na naman kasi kami ni na mama. Hindi ko na kinayang sigawan sa bahay kaya umalis muna ako para magpalamig. Sige na, tara sa loob.
Pero mag-ingat ka sa paglalakad sa labas ng ganitong oras. May hinahabol akong aswang kanina lang. Aswang? Di ba nga kwentong barbero lang yun? Hindi ko na siya sinagot at dahan-dahan kaming pumasok sa bahay. Nadatnan naming nanginginig pa rin si Aling Josefa sa sofa. Nilapitan namin siya at hinawakan ko ang malamig niyang kamay para pakalmahin. Aling Josefa, safe na po rito. Halika na. Ihatid na namin kayo sa kwarto niyo para makapagpahinga. Kahit kailan ay hindi magiging ligtas ang lugar na to. Hanggat hindi nawawala ang mga aswang. Aling Josefa, huwag na kasi kayong maniwala sa mga aswang na yan. Ilang taon na rin ako sa serbisyo bilang pulis. Marami na kaming natanggap na report tungkol sa mga aswang na yan. Pero ni minsan wala kaming nahanap na ebidensyang magpapatunay na totoo nga ang mga halimaw na yan. Sinasabi ko sa inyo, mas dapat niyo pang katakutan ng mga adik kesa sa mga aswang. Mahirap makahanap ng ebidensya dahil magaling silang magpanggap. Pero ako, nakita ko mismo kanina ang aswang. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko. Ako rin. Nakita ko yung aswang. Talaga? Oo. Binaril ko ito at sinubukang habulin sa kakawyan. Pero masyadong mabilis itong kumilos. Hindi ko na naabutan. Kung ganon, sasabihin ko ito sa mga kasamaan ko sa pulisya bukas na bukas din. Huwag po kayo mag-alala, Aling Josefa. Hindi kami titigil hanggat hindi nahahanap ang aswang na yon. Hinatid na namin si Aling Josefa sa kwarto niya. At nang makasigurong kalmado na ito, sabay na kaming pumasok sa kwarto ko. Naupo si Rosel sa gilid ng kama habang pinapanood akong hindi mapakali. Bakit hindi ka nalang umalis sa lugar na to? Masyadong mapanganib dito, lalo na't mag-isa ka lang na lumalaban. Hindi pwede, Rosel. Pakiramdam ko'y malapit na ako sa katotohanan. Ngayon ba ako titigil? Anong ibig mong sabihin? Maraming hindi maipaliwanag na nangyayari. At pakiramdam ko, may nalalaman si Marcos na hindi niya sinasabi sa akin. Si Marcos? Bakit? Nakausap mo na ba siya? Oo. Nag-usap kami kanina. Binalaan niya ako na itigil ko na raw itong ginagawa ko. Nilalagay ko raw sa panganib ang buhay ko. Ayun naman pala bakit hindi ka makinig sa kanya? Paano niya nasabing bagay na yon kung wala siyang nalalaman? Maya, hindi kaya masyado mo lang ino-overanalyze ang lahat ng to? Naiintindihan naman kita, nagluluksa ka sa paggawa ng best friend mo. Alam kong magulong isip mo ngayon, pero... Hindi ko ititigil to, Rosel. Malakas ang pakiramdam ko. Konting-konti na lang. Malalaman ko ng katotohanan. Makinig ka sa akin. Huwag kang masyadong dumikit sa Marcos na yon. May kakaiba sa lalaking yon. Bakit mo naman nasabi yun? Siyempre bilang isang pulis. Ilang beses ko na rin siyang nakasalubong tuwing nagdoronda kami dito sa baryo. Yung mga tingin niya, parang may itinatagong hindi maganda. Natatakot ako para sa'yo. Baka ang akala mong tumutulong sa'yo. Siya pang magpahamak sa'yo. Mag-iingat ako. Wala siyang magagawang masama sa akin. Pero habang tumatagal at mas pinag-iisipan ko ang sitwasyon, parang nagbabago na ang isip ko. Kung dati malakas ang kutob ko na si Marcos ang pumatay kay Ana, ngayon parang gusto ko na lang maniwala na baka inosente nga siya. Pero kahit posibleng hindi siya ang pumatay sa best friend ko, malakas pa rin ang kutob ko na may nalalaman siyang hindi niya sinasabi sa kahit sino. Hindi ko alam kung bakit. May pinoprotektahan ba siya? O baka may kinatatakutan? Kinabukasan ay nagising akong masakit ang leeg at magulo ang isip. Nagtaka ako dahil napansin kong wala na akong katabi. Kasama ko lang kagabi si Rosel, kaya hindi ko maintindihan kung bakit wala na siya. Umuwi ba siya nang hindi nagpapaalam? Kaagad akong bumangon at lumabas ng kwarto dahil baka nasa labas lang siya at nagpapahangin. Pero napatigil ako sa aking naabutan. Nakaluhod na naman si Aling Josefa sa gitna ng bakuran. May isang maliit na apoy sa kanyang harapan. Mausok ito at may masangsang na amoy na parang pinaghalong sunog na buhok at tuyong dahon ng luyang dilaw. Tumayo siya at dahan-dahang umikot sa apoy habang may binubulong na hindi ko maintindihan. May hawak siyang sanga ng palaspas na isinawsaw niya sa isang mangkok ng dilaw na likido. Tapos ay iwiwisik sa 4 na sulok ng bakuran. Aling Josefa, ano pong ginagawa niyo? Para ito sa proteksyon natin, Maya.
Po? Natutunan ko ang ritual na ito mula sa aking mga ninuno. Hindi ko ito gaanong kabisado, kaya hindi ko pa nagagawa kahit minsan. Pero ngayon, wala na akong ibang maisip na paraan upang protektahan tayo mula sa mga aswang. Hindi ako gaanong sigurado kung gagana nga ba ito, pero kailangan ko pa rin subukan. Nakita niyo po ba si Rosel? Wala na siya sa loob paggising ko. Maaga siyang umalis. Nagmamadali. Parang hinahabol ng kung ano. Hindi mapakali ang batang yun. Hindi man lang ako nagawang batiin. Ano kayang problema niya? Di bali. Dadaan na lang ako sa estasyon mamaya para kumustahin siya. Napakunot ang noo ko. Saan naman pupunta yun ang ganun kaaga? Hindi ko na pinahaba ang usapan at bumalik na ako sa kwarto ko. Mabilis akong naligo, nagbihis at nag-almusal. Pagkatapos ay nagpunta ako sa cottage ni Marcos. Walang kasiguruhan kung kakausapin niya ako, pero kailangan ko pa rin subukan. Anong ginagawa mo rito? Kailangan natin mag-usap, Marcos. Kahit sandali lang. Nag-usap na tayo kahapon. Wala na akong iba pang sasabihin sa'yo. Wala nga ba talaga? Sigurado ka? Maya, please. Sinusubukan kong ibalik sa normal ang buhay ko kahit mahirap. Huwag mo na sana akong guluhin pa. 5 minutes. 5 minuto lang. Pagkatapos aalis na ako. Bumuntong hininga siya ng malalim. Parang sumusuko at binuksan ng mas malawak ang pinto para makapasok ako. Pinagbigyan niya ako, pero hanggang 5 minuto lang daw talaga ang ibibigay niya sa akin para makipag-uusap. Huminga ako ng malalim at tumango bago pumasok sa loob ng cottage. May nakasagupa akong aswang kagabi. Ano? Dati, pinagtatawanan ko lang mga kwentong ganyan eh. Pero totoo sila, Marcos. Nakita ko mismo sa 2 mga mata ko. At bakit mo to sinasabi sa akin? Ano naman ang kinalaman ko sa kwentong aswang na yan? Naisip ko, yung nangyari kay Ana, yung pagkakahati ng tiyan niya, yung paraan ng pagpatay sa kanya, hindi yun gawa ng normal na tao. Posibleng aswang ang pumatay kay Ana. Aswang? Maya, masyado ka nang maraming napapanood na horror. Baka guni-guni mo lang yan dahil sa stress. Hindi ako nag-iilusyon. Bakit ba ayaw mong maniwala? O baka naman ayaw mo lang aminin? Ang alin? Sabihin mo sa akin ng totoo, Marcos. May alam ka, di ba? Alam mo kung ano ang pumatay kay Ana. Pinag-usapan na natin to kahapon. Pwede ba? Tigilan mo na ako? Hindi ko maintindihan kung bakit ka nananahimik. Bakit mo tinatago ang katotohanan? Mahalaga sa'yo si Ana, di ba? Mahal mo siya. Pero bakit pakiramdam ko'y pinagkakait mo sa kanyang hustisya? Hindi mo alam ang sinasabi mo. At hindi mo rin ako naiintindihan. Kaya wala kang karapatang musgahan at paratangan ako. Nakikiusap ako sa'yo. Kailangan kong tulong mo. Mag-iingat ka, Maya. Dahil nasa paligid mo lang ang kalaban. At ayokong madamay. Kaya umalis ka na rito. Ngayon na. Ano? Pinilit ko siyang magsalita ulit at ipiniliwanag kung anong ibig sabihin niya. Pero hindi na siya umimik. Pinagbuksan niya lang ako ng pinto at pinalabas ng cottage niya. Sa huli ay wala na akong nagawa kundi ang umalis doon. Naramdaman ko kasing hindi ko na mababago ang isip niya. Dumiretso na lang ako sa police station para puntahan si Rosel. Nag-aalala kasi ako sa sinabi ni Aling Josefa na bigla na lang daw siyang umalis kanina at parang balisa. Pero kung sabi ng mga kasamahan niyang pulis, hindi raw pumasok sa trabaho si Rosel. Walang may alam kung ano nangyari dito dahil hindi rin naman daw ito tumawag para magpaalam na mag-a-absent. Naisipan kong umuwi na lang muna dahil alam kong magpapakita rin naman si Rosel pag handa na siya. May pinagdadaanan yung tao. Kaya mas mabuting bigyan ko na lang muna siya ng space. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang sarili kong mag-alala para sa kanya. Kaya naman laking tuwa ko nang maabutan ko siya sa bahay nang makauwi ako. Galing ako sa estasyon, hindi ka raw pumasok. Oo, medyo masama kasing pakiramdam ko eh. Sabi ni Aling Josefa, nagmamadali ka raw na umalis kanina. At parang hindi ka raw mapakali. Anong nangyari sa'yo? Wala naman. Gaya nga ng sabi ko, medyo masamang pakiramdam ko. Kaya ganon. Pero okay na ako ngayon. Mabuti naman. Dito muna sana ako matutulog ulit. Ayos lang ba? Oo naman, syempre. Halika, pasok na tayo.
Pagkapasok namin sa kwarto ay kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa naging pag-uusap namin ni Marcos. Nakaupo lang siya sa tabi ng kama habang nakikinig sa akin. Pero napansin kong parang hindi siya mapakali. Hindi ko rin naman alam kung bakit siya ganoon kaya hinayaan ko na lang siya at hindi na ako nagtanong pa. Sigurado ka ba dyan sa naiisip mo? Sa tingin mo talaga, posibleng aswang yung pumatay kay Ana? Oo, posible. Nakita mo naman ang bangkay ni Ana nung natagpuan siya sa motel, di ba? Walang ordinaryong tao ang kayang gumawa ng ganong klaseng krimen. Maya, hindi porket may nakaengkwentro kang aswang kagabi, ay aswang na rin ang pumatay kay Ana. Hindi ko naman sinasabing siguradong sigurado ako na aswang ang pumatay sa kanya. Posible lang. Pero kailangan ko pa rin malaman ang katotohanan. Mag-iimbestiga ako. Nilalagay mo talaga sa panganib ang buhay mo. Lahat ay gagawin ko sa ngalan ng hustisya. Nagising ako ng bandang 1:00 ng madaling araw dahil sa isang malakas na sigaw. Tinignan ko rin ang tabi ko pero wala doon si Rosel. Muli ko narinig ang malakas na sigaw ni Aling Josefa kaya nagpanik na ako. Agad kong binunot ang baril sa ilalim ng unan. Malamig ang bakal sa palad ko pero ito lang ang nagbibigay sa akin ng konting lakas ng loob. Mabilis kong binuksan ang pinto. Walang tao sa sala. Pagdating ko naman sa kwarto ni Aling Josefa, bukas ang bintana at may bahid ng dugo sa hamba. Tumuloy ako sa labas, sa may likod bahay na napapalibutan ng matatayog na puno ng saging. At natigilan ako sa aking naabutan. At halos masuka ako sa amoy ng malansa at sariwang dugo. Nakita ko ang isang nilalang na mahaba ang katawan. Tila butot balat na kulay abo at nakayuko dito sa dugo ang katawan ni Aling Josefa. Rinig ko ang bawat tunog ng pagngat-ngat, ang pagpingas ng laman at ang pagtunog ng nababaling buto. Parang latigaw ang mahabang dila nito na humihigop sa namumuong dugo sa damuhan. Lumingon ang aswang sa direksyon ko at nanlilisik ang mga mata nitong kulay dilaw. Dilat na dilat ito habang may nakasabit pang bituka sa bibig nito. Hayop ka! Bumalik ka rito! Hoy! Aswang! Bumalik ka rito! Harapin mo ako! Pagbabayaran mong ginawa mo! Hayop ka! Nagawa kong tamaan ng bala ang kaliwang balikat ng aswang. Pero kumaripas ito ng takbo patungo sa madidilim na bahagi ng gubat. Kagaya ng unang beses ko itong nakasagupa, sobrang bilis pa rin ang kilos ng aswang. Sinubukan ko itong habulin habang pilit na nilalampasan ng mga sanga na sumasabit sa mukha ko, pero mabilis na naglaho ang aswang. Lumabas ako ng gubat at naisipan kong humingi ng tulong. Dahil nasa liblib na lugar ang bahay ni Aling Josefa, ay nasa malayo pa ang mga kapitbahay niya. Kaya naman ilang minuto pa akong tumakbo bago nakarating sa kalsada. Mabuti na lang at may nakasalubong ako mga tanod na nagpapatrolya. Sinabi ko sa kanila ang nangyari at mabuti na lang din at naniwala sila sa mga aswang. Sa katunayan nga raw, kaya sila nagpapatrolya upang mapuksa ang aswang na namiminsala sa kanilang baryo. Agad nila ako sinamahan pabalik sa bahay ni Aling Josefa. Halos hindi ko kayang tingnan ang bangkay ng matanda habang binabalot nila ito ng kumot. Pagdating ng mga pulis, nanginginig pa rin ang boses ko. May aswang po talaga, sir. Isa rin akong pulis. At dati-dati hindi ako naniniwala sa mga aswang na yan. Pero ngayon, ako na mismo nakaengkwentro ng aswang. Si Rosel, kasamahan niyo siya. Isa rin siyang pulis. Dito siya natulog pero wala na siya nang magising ako. Nawawala siya at ang duda ko, baka natangay siya ng halimaw na yon. Tumango lang ang pulis, pero baka sa mukha nila ang pag-aalinlangan. Ang sabi nila ay magsasagawa raw sila ng investigasyon. Pero sa ngayon wag daw muna akong bumalik sa bahay ni Aling Josefa dahil masyadong delikado. Hindi na nila kailangan sabihin yun. Dahil hindi ko na kayang manatili sa bahay na yon kung saan bawat sulok ay amoy dugo. Pero hindi rin ako pwedeng sumuko. Hindi rin ako uuwi hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang best friend ko. Bitbit ang ilang gamit bumalik ako sa cottage ni Marcos. Pagbukas pa lang niya ng pinto, nakita ko na agad ang pag-aalala sa mga mata niya. Bakit ka pa bumalik dito? Marcos, sabihin mo na sa akin ang lahat. Kailangan kong tulong mo. Pwede ba? Pinatay ng aswang yung matandang may-ari ng inuupahan ko. Pati ang kaibigan kong si Rosel ay nawawala. At ang hinala ko, tinangay siya ng aswang. Pumasok ka. Mag-uusap tayo.
Kahit halatang napilitan ay pinapasok niya ako at pinaupo. Pero halata sa ekspresyon niya na hindi siya mapakali. Pakiramdam ko may gusto siyang sabihin sa akin. Pero may kung anong pumipigil sa kanya. Maya, sinabi ko na sa'yo, di ba? Itigil mo na to. Hindi mo magugustuhan ang malalaman mo. Bakit? Sino bang pinoprotektahan mo? Maniwala ka. Kung mayroon man akong pinoprotektahan dito, yun ay ang sarili ko. At ikaw, Bakit? Ano bang meron dyan sa impormasyong hawak mo? Bakit delikado? dito ka muna matulog ngayong gabi para sa kaligtasan mo. Pwede kang humiga dyan sa sopa. May unan at kumot dyan. Pero bukas na bukas, umuwi ka na. Itigil mo na ang pag-iimbestiga mo. Marcos, nagmamakaawa ko sa'yo. Sabihin mo na sa akin ang lahat. Wala akong pakialam kung delikado to. Handa akong sumugal. Kapag hindi ka pa tumigil, ako na mismo ang magsusumbong sa mga superior mo. Hayaan ko silang patawang ka ng disciplinary action para lang mapauwi ka. Huwag mong pilitin ang sarili mo sa mundong hindi mo naiintindihan. Naiwan akong nakatulala sa kanya. Habang lumalalim ang gabi, isang tanong lang ang nasa isip ko. Bakit takot na takot si Marcos na malaman ko ang katotohanan? Pagkalipas ng isang oras ay pinakiramdaman ko ang paligid. Palihim akong sumilip sa kwarto ni Marcos at nakita kong mahimbing na ang tulog niya. Kaya naman naisip kong kunin na ang pagkakataong ito para kumilos. Tanging ang mahinang huni ng mga kuliglig sa labas ang naririnig ko habang nililibot ko ang sala ng maliit na cottage. Kailangan ko makahanap ng kahit ano. Isang pirasong papel, gamit o kahit anong magsasabi sa akin kung ano ba talagang nangyari kay Ana. Kinalughog ko ang likod ng mga libro sa shelf. Sinipat ko ang ilalim ng sofa at tinignan pati ang loob ng mga lumang vase. Ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Bawat kaluskos ng hanging tumatama sa bintana ay napapalingon ako. Hanggang sa napahinto ako sa tapat ng isang lumang side table sa sulok. May isang drawer doon na medyo nakatago. Sa pinakailalim nun at sa likod ng mga resibo at lumang dyaryo, may nakapa akong isang kahon. Dahan-dahan ko itong binuksan at agad na bumungad sa akin ang mga litrato. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita ang mga mukhang nasa loob. Si Ana at si Rosel. Hindi lang ito basta litrato. Sa isang kuha ay nakasandal ang ulo ni Ana sa balikat ni Rosel habang pareho silang tumatawa. Sa isa naman ay magkahawak ang mga kamay nila habang nasa tapat ng dagat. Ang lalim ng tingin nila sa isa't isa. Isang tingin na hindi mo ibibigay sa taong kakilala mo lang. Nagtaka ako dahil ang alam ko'y isang beses lang silang nagtagpo. Biglang bumalik sa isip ko ang gabi ng birthday ko. Nagkaroon kami ng simpleng handaan sa bahay. Doon ko pinakilala si Rosel at Ana sa isa't isa. Nice to meet you, Ana. Nice to meet you rin, Rosel. Magkaklase pala kayo nitong best friend ko. Oo. Pareho kaming criminology ang kinuhang kurso. Nakakamangha nga kayo eh. Hindi biro ang pagpupulis ah. Alam mo namang ito talaga ang pangarap ko nun pa. Pareho kami nitong si Rosel. Pangarap na talaga niyang maging pulis mula pagkabata. Tama. Kasi gusto kong protektahan ng mga taong mahalaga sa akin. Napansin ko noon na kakaiba ang ngiti ni Rosel kay Ana. Parang lagi rin siya nakatitig dito. At kahit saan magpunta si Ana para mag-asikaso ng bisita, ay laging nakabuntot si Rosel. Inisip ko lang noon na baka sadyang friendly lang si Rosel o kaya ay nagandahan lang siya kay Ana. Hindi ko ito nilagyan ng mali siya. Akala ko hanggang dun lang yun. Bumalik ako sa kasalukuyan nang mahulog ang ilang piraso ng papel mula sa kahon. Mga sulat. Binuksan ko ang isa sa mga sulat at napansin kong sulat kamay ito ni Rosel. Hindi ako pwedeng magkamali dahil magkaklase kami nung college at naalala ko pa ang sulat kamay niya. Ana, hanggang kailan mo ba titiisin ang sitwasyon natin? Alam nating dalawa na hindi ka na masaya kay Marcos. Ako ang totoo nagpapasaya sa iyo. Pinapangako ko sa iyo na mas magiging maayos ang buhay natin ang magkasama. Iwan mo na siya. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang sumunod pang mga sulat. Punong-puno ng pagpipilit, pangumbinsi at obsesyon. Hindi lang sila basta magkakilala. May mundong nabuo sa pagitan nila nang wala akong kaalam-alam.
Isang mundong tila naging mitya ng lahat. Maya, Marcos? anong ginagawa mo? Bakit mo pinapakialaman ng mga to? Ano to? Bakit may ganito si Ana? Bakit ang sweet nila ni Rosel dito? Ang alam ko, hindi sila ganito ka-close. Nakita mo na rin naman yan. Siguro mas mabuti kung sasabihin ko na sa iyo ang lahat. Nanatili siyang kalmado at naupo sa may sofa. Sinundan ko naman siya. Daladala pa rin ang mga sulat at litrato. Napabuntong hininga siya at hinilot ang sentido niya bago tumingin sa akin. Anong kailangan kong malaman? Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan magsisimula. Pero siguro, sisimulan ko to sa unang araw na dumating kami sa baryong to. Ang araw na pinagsisihan ko. Sana hindi ko na lang dinala si Ana dito para magbakasyon. Hindi sana nangyari ang lahat ng to. Bakit? Nung unang araw pa lang namin dito, ay nakasalubong na namin si Rosel. Sabi niya, naka-assign siya rito bilang pulis. Siyempre, natuwa si Ana. Sabi niya, kaibigan mo si Rosel kaya panatag siya. Oo, magkaibigan nga kami. Kaklase ko siya nung college. At naipakilala ko na rin siya kay Ana. Pero hanggang doon lang. Hindi na sila nagkita pa ulit pagkatapos nun. Hinayaan ko lang. Akala ko normal lang. Alam mo naman si Ana, di ba? Madaling makipagkaibigan. Isang gabi, 12:00 na, wala pa si Ana. Sabi niya, may birthday party lang siyang pupuntahan kasama si Rosel. Pagdating nila sa tapat ng cottage, amoy alak siya. Sabi ko sa kanya bago siya umalis, huwag siyang iinom. Pero pagbaba niya ng patrol car, kailangan pa siyang alalayan ni Rosel sa braso para lang makalakad. Ano? Ganon sila ka-close para mag-inuman? Nandun si Rosel sa tabi niya. Nagsorry siya sa akin. Sabi niya, natagalan daw sila kasi hinintay pa niya si Ana na mahimasmasa ng konti bago ihatid. Pero napansin ko ang tingin ni Rosel sa girlfriend ko. Habang tinitingnan niya si Ana, napasuray-suray papasok. Parang may kakaiba sa mga mata niya. Para bang pagmamay-ari niya to. Ano? Hindi ko maipaliwanag pero doon ako nagsimulang makaramdam ng may mali. Mula nun, hindi na sila naghiwalay. Halos araw-araw may dahilan si Rosel para dumaan dito. Minsan magdadala ng pagkain. Minsan isasama si Ana para raw mamasyal sa bayan. At tinayaan mo naman sila? Dahil wala akong nakikitang mali nun. Hindi ko nilagyan ng mali siyang pagkakaibigan nila. Dumating sa punto na mas marami pang oras si Ana sa labas kasama siya kaysa dito sa loob na kasama ako. Kapag tinatanong ko si Ana, ang laging sagot niya, "Pulis si Rosel Marcos, safe ako sa kanya." Pero tingnan mo yan, hindi nakaligtasan ang hinahanap ni Rosel. Bakit hindi mo sinabi sa akin ito noon pa? Bakit tinayaan mong pagbintangan kita? Dahil mapanganib ang katotohanan. Ikinuwento ni Marcos sa akin kung paano inamin ni Ana sa kanya ang totoo. Bago pa man niya nakita ang sulat ni Rosel, ay umamin na pala ang best friend ko sa kanya. Isang gabi pagkatapos nilang kumain ng hapunan, ay hinawakan ito ng mahigpit ang mga kamay niya at inamin ang buong katotohanan. Maniwala ka. Hindi ko sinasadya. At hindi ko rin talaga inaasahan na aabot dito. Nagsimula lang sa mga kape-kape pagkatapos ng shift niya. Si Rosel, siya yung laging nandoon, nakikinig. Noong una, akala ko sobrang malapit lang talaga kami magkaibigan. Pero isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, hinawakan niya ang kamay ko. Doon ko naramdaman yung kuryenteng hindi ko maramdaman sa kahit na sinong lalaki. Kahit sa akin, Kahit sa'yo. Doon ko na na-realize na gusto ko pala siya. Gusto ko ang kapwa ko babae. Pero hindi ko pa kayang sabihin ito noon sa kahit na sino. Ewan ko. Siguro nahihiya ako. At natatakot na baka mahusgahan ako.
Kaya ba mas pinili mong ilihim na lang ang relasyon nyo? Oo. At naging masaya kami. Noong una, Anong ibig mong sabihin? biglang nagbago ang lahat. Nagbago siya. Parang nasasakal na ako sa kanya. Gusto niya, bawat minuto, alam niya kung nasaan ako. Pati ikaw ay pinagsisilosan niya. Kahit alam niyang ikaw naman talaga ang boyfriend ko. At kung tutuusin, kami naman ang may atraso sa'yo. Lagi niya akong pinipilit at pinipressure na makipaghiwalay na sa'yo. Kaya mo ba sinasabi ang lahat ng to sa akin dahil gusto mo na makipaghiwalay sa akin? Hindi. Sinubukan ko makipaghiwalay sa kanya. Sabi ko, maling-mali ang ginagawa namin. Nakakakonsensya na. Pero tumawa lang siya. Yung tawang nakakapangilabot. Tapos, hindi siya pumayag na makipaghiwalay sa akin. Para bang hindi niya marinig ang mga sinabi ko. Ano? Isang gabi, nung nagpaalam ako sa iyong mag-overnight kami, isang nakakagulat na katotohanan ang nalaman ko. Habang magkasama kami ay nagkunwari akong tulog. Narinig ko ang kakaibang tunog sa bubungan. Parang mga scratches. Parang kuko ng hayop. Tapos, naramdaman kong bumukas ang bintana. Sumilip ako ng bahagya. Marcos, nakita ko si Rosel. Nakakapangilabot ang itsura niya. May pangil siya at mahabang kuko. Sinasabi mo bang isa siyang... Oo, Marcos. Isa siyang aswang. At alam kong alam na niyang bala ko siyang iwan. Galit siya. Kaya natatakot ako. Takot na takot ako para sa'yo. Kailangan kong umalis dito at magpakalayo-layo. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung madadamay ka pa sa gulo ko, hahanapin niya ako. At papatayin niya ang kahit sinong humadlang sa kanya. Tumayo si Ana. Handa lang tumalikod pero mabilis siyang hinila ni Marcus pabalik. Hinawakan ni Marcus ang magkabilang balikat niya. Tinitigan siya ng diretsyo sa mga mata. Oo, nasaktan siya sa kataksilan nito sa kanya. Pero kahit gano'y hindi pa rin nawawala ang pagmamahal niya para dito. At hindi niya kayang pabayaan at talikuran ng babaeng pinakamamahal niya. Hindi ka aalis, Ana. Pero, Hindi kita hayaang harapin to na mag-isa. Kung aswang siya, sige. Pero hindi tayo tatakbo. Magkasama nating harapin to. Hindi ako papayag na mawala ka sa akin dahil lang sa takot. hindi mo naiintindihan. Malakas siya at makapangyarihan. Kayang-kaya niya tayong saktan at ayokong madamay ka pa rito. Kahit anong mangyari, ay damay na ako dito. Kaya harapin natin to na magkasama. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung nagdesisyon na kayong haharapin ito ng magkasama, bakit mag-isa lang siya na natagpuan siyang patay sa motel na yun? Hindi ko alam ang buong katotohanan. Pero may duda ako. Ano yun? Nung gabing yun, tumango lang siya at pinilit ng umintay. Pero sa loob-loob niya, ay bunang desisyon niya. Palihim pa rin siyang umalis dahil ayaw niyang madamay ako. Nung nahuli ang may-ari ng motel ay nakausap raw ito ni Marcus. Ang sabi ng matandang lalaki, mag-isa lang daw na nag-check-in si Ana. Wala na raw kasing dumadaang bus nun. Pero plano raw nitong umalis agad kinabukasan, oras na may biyahe na. Bakas raw sa mukha nito ang takot at parang hindi ito mapakali. Bandang 1:00 ng madaling araw ay may dumating na isang babaeng pulis. Ang sabi nito makikibanyo lang daw. Pumayag naman ang matanda, lalo na't isa itong pulis. Hindi ito nagduda o natakot man lang. Pagkalipas ng ilang minuto ay nakarinig ito ng malakas na kalabog sa second floor. Kaya mabilis itong umakyat para tingnan ang nangyayari. Napansin niya na parang nanggaling sa kwarto ni Ana ang ingay. Kinatok niya to. Pero walang nagbukas ng pinto. Kaya napilitan siyang kunin ang master key para buksan ang pinto. At dito na bumungad sa kanya ang bangkay ni Ana. Diyos ko. Takot na takot raw siya noon. At hindi niya alam kung anong gagawin. Hanggang sa naalala niya yung babaeng pulis na nakikibanyo sa motel nung oras na yun.
Mabilis niya itong pinuntahan para humingi ng tulong pero wala na raw to. Bigla na lang naglaho na parang bula. Si Rosel. Siya ang babaeng pulis na yon. Wala akong ebidensya pero malakas ang kutob ko na siya yun. At nagpunta siya sa motel na yun para patayin si Ana. Teka, akala ko ba mahal yung best friend ko? Bakit niya naman ito papatayin? Hindi natin alam kung paano mag-isip ang isang halimaw na tulad niya. Pero isang bagay ang sigurado ako. Obsessed siya kay Ana. Ang hula ko, sinubukan niya ulit ng pilitin ito na sumama sa kanya. Pero nang hindi pumayag si Ana, naghalit na siya at pinatay ito. Kumbaga, mas mabuti nang mamatay ito kaysa mapunta sa iba. Yun na nga. Kaya mas minabuti kong hindi ito ipagsabi sa iba. Lalong-lalo na sa'yo. Dahil natatakot ako na baka balikan ako ni Rosel. Kaya mas pinili mo ring hayaan akong pagbintangan ka. Mas mabuti na yon. Kaysa naman ang mapahama ka. Alam ko kung gaano kakahalaga kay Ana. At hindi niya gugustuhin may mangyaring masama sa'yo. Patawarin mo ako, Marcos. Nagkamali ako sa'yo. Hindi kita dapat hinusgahan ng walang sapat na basihan. Hindi ako dapat nagpadala sa kutob ko. Kalimutan mo na yun. Nangyari nang nangyari. Pero nakikiusap ako sa'yo. Itigil mo na to. Iligtas mo ang sarili mo. Malamig ang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana ng cottage. Pero mas malamig ang pakiramdam ng mga kamay ko habang nakatitig kay Marcos. Sa gitna ng pag-uusap namin ay nakarinig kami ng mga kaluskos sa labas. Halos mahigit ko ang aking hininga nang dahil sa kaba. Dahan-dahang lumapit si Marcos sa bintana. Maingat ang bawat hakbang niya. Sumilip siya ng bahagya sa pagitan ng mga kurtina. Nandito siya. Si Rosel. Aswang ang kanyang anyo. Pero sigurado akong si Rosel ang aswang na nasa labas. Patawarin mo ako. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi ako lumapit sa iyo, hindi ka sana susiguro ng aswang na yan. Ako may kasalanan nito. Hindi mo kasalanan, Tumaya. Matagal ko na dapat itong ginawa. Panahon na para labanan siya at bigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Ana. Tapos na akong matakot. Ngayon ay tatapangan ko na ang aking sarili at lalabanan ko na siya. Yumukod si Marcos at may hinila mula sa ilalim ng mesa. Isang lumang kahon. Pagbukas niya ay kumislap ang talim ng mga itak na may mga ukit na kakaiba. May mga bote rin ng langis at mga kwintas na gawa sa kung anong buto. Naglabas din siya ng isang matulis na balisong at iniabot ito sa akin. Saan mo nakuha mga to? Pinaghandaan ko ang gabing to. Matagal kong pinag-aralan kung paano lalabanan ng isang aswang. Alam ko kasing darating araw na to, kaya naghanda ako. Pero, sigurado ka bang kaya mo nga siyang labanan? Gamit ang mga sandatang to, oo. Kaya ko siyang labanan. Kaya natin siyang patumbahin. Kaya wag mong bibitawan ang sagradong balisong na hawak mo ngayon. Ito ang makakatulong sa iyo. At hindi ang baril mo. Sige. Bago pa man humaba ang usapan namin, ay isang nakabibinging pagkabasag ng salamin na ang umalingaw-ngaw. Tumalsik ang mga bubog sa sahig at isang anino ang mabilis na pumasok mula sa bintana. Mabigsik ito. Mahaba ang mga kuko at ang mga matay nanlilisik na parang mabangis na hayop. Si Rosel. Pero wala na ang ganda niya. Puro galit na lang ang nakikita ko. Agad na sumugod si Marcos. Itinaga niya ang itak dito pero mabilis na nakailag si Rosel. Bawat galaw ng aswang ay may kasamang tili na parang nakabubutas ng tenga. Nagpambuno sila sa gitna ng maliit na sala. Sinubukan ni Marcos na isaboy dito ang langis. Pero hinampas siya ni Rosel, dahilan para tumalsik siya sa pader. Ramdam ko ang takot habang nakahawak sa balisong. Pero bago pa ako makakilos, nakita kong nakapatong na si Rosel kay Marcos. Baon ng mga kuko nito sa balikat ni Marcos at bumubuhos ang dugo. Mukhang matatalo na siya. Walang hiya ka, Rosel! Hindi ka magtatagumpay! Tanggapin mo lang pagkatalo mo! Hinding-hindi mangyayari yan! Rosel! Nakikiusap ako sa iyo. Itigil mo na to. Alam ko ng totoo at hindi mo na ako maluloko. Mali ka ng pinaniniwalaan, Maya! At pagsisisihan mo ito! Sa isang iglap ay nagbago ang ihip ng hangin. Biglang lumingon si Marcos sa direksyon ko. At bago ko pa mamalayan, mabilis siyang nakatayo at hinila ako.
Naramdaman ko ang mahigpit niyang braso na pumulupot sa leeg ko. Itinapat niya ang talim ng itak sa lalamunan ko. Marcos, anong ibig sabihin nito? Huwag kang lalapit, Rosel. Isang hakbang pa. Papatayin ko to. Hayop ka, Marcos! Nilinlang mo ko! Tumahimik ka, Maya. Kailangan kong gawin to. Bitiwan mo siya! Binabayaan kita! Natigilan si Rosel. Ang kaninang mabangis na nilalang ay tila naging maamong tupa. Umuungol siya ng mahina habang bakas ang takot sa kanyang mga mata. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa akin. Nanigas ako. Ano to? Ang taong pinagkatiwalaan ko. Ginagawa akong pain? Kaya pala sinabi ni Rosel na mali ako ng pinaniniwalaan at pagsisisihan ko ito. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Hindi sa ganitong paraan. Huminga ako ng malalim at pinagana ang lahat ng training ko bilang isang pulis. Hinawakan ko ang braso ni Marcos. Sabay pihit ng katawan ko pababa para mawala ang talim sa leeg ko. Gamit naman ang buong puwersa ko, hinawakan ko ang balikat at bewang niya at binigyan siya ng isang malinis na shoulder throw. Bumagsak si Marcos sa sahig at halos nawala ng hangin sa lakas ng pagkakabalibag ko sa kanya. Mabilis akong bumunot ng baril bago pa man siya makatayo. Ikinasa ko ang baril at itinutok ang direksyon sa kanya. Sige! Subukan mo pang gumalaw at pasasabugin kang bugo mo! Tuso ka rin talaga, Maya. Walang nakakatawa! Aaminin ko, nakakamangha ang iyong lakas at tapang. Magkaiba kayo ng best friend mo. Walang binatbat sa'yo si Ana. Mahina siya at hindi marunong gumamit ng utak. Sa susunod na pagsilitaan mo pa ng masamang kaibigan ko, sa ulo mo natatawa ang bala ng baril ko! Tila hindi man lang siya nakaramdam ng takot sa ginawa ko. Tumawa lang siya ng malakas na para bang walang pakialam sa akin. Hingal na ako habang nakatutok ang baril ko sa noo ni Marcos. Ramdam ko ang panginginig ng mga daliri ko sa gatilyo. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa halo-halong emosyon na namumuo sa dibdib ko. Sabihin mo rin sa akin ang totoo, Marcos! Sinabi ko na lahat sa'yo kanina, di ba? Akala ko ba naniniwala ka na sa akin? Nagsorry ka pa nga dahil hinusgan mo ko eh. Ang bilis mo namang makalimot. May amnesia ka ba? Ang katotohanan ang gusto kong marinig mula sa'yo. Itigil mo lang pagsisinungaling! Hayang ka na naman. Hinuhusgan mo na naman ako. Bakit? Dahil ba mas pumapanig ka na ngayon sa aswang na to? Wala kang makukuha ang katotohanan mula sa kanya. Oo, aswang nga ako. Pero kung tutuusin, si Marcos ang totoong halimaw dito! Sa gilid ng paningin ko ay nakita kong dahan-dahang tumayo si Rosel. Wala na ang bangis niya kanina. Ang mga mata niyang parang sa hayop ay napalitan ng lungkot na tila bapasan-pasan niya ang buong mundo. Anong nalalaman mo? Hindi ako ang pumatay kay Ana. Siya! Ang hayop na yan ang pumatay kay Ana! Anong sinabi mo? Teka, akala ko ba? Hindi ko na alam kung ano at sinong paniniwalaan ko. Alam kong naguguluhan ka at nahihirapang paniwalaan ako. Pero maniwala ka! Nagsasabi ako ng totoo! Haya mo ba talagang guluhin ng aswang na yan ang isip mo? Tumahimik ka! Ilang beses kong binugbog si Ana noon. Si Ana mismo nagsabi sa akin ito. Kaya nawala ang pagmamahal ni Ana sa kanya. Doon nagsimula ang pagkakamabutihan namin. Oo, natakot siya sa akin noong una. Nang malaman niya ako ano talaga ako. Pero hindi nang tagal. Tinanggap niya rin ako. Mas nanaig ang pagmahal niya para sa akin. Naniniwala ka sa halimaw na yan, Maya? Pulis ka, di ba? Sa aswang ka mapapanig? Dapat magtatahanan na kami ng gabing yun. Sa motel kami magkikita. Kinaumagahan, sasakay kami sa pinakaunang trip ng bus para lumayo na at magsimula ng bagong buhay. Pero hindi ito nangyari. Wala siyang kamalay-malay na nasundan pala siya ng hayop na to. At doon niya pinatay si Ana. Diyos ko! Siguro may kasalanan rin ako. Malaki naging pagkukulang ko. Kung mas maaga lang sana akong dumating dun sa motel na yon, sana mailigtas ko si Ana. Totoo bang mga sinabi niya, Marcos? Umamin kang hayop ka! Bago ko papasabugin ang bungo mo! Oo! Pinatay ko siya. At wala akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Sa katunayan, kung may babalik ko lang panahon,
Gagawin ko ulit yun! Wala kang konsensya. Paano mo yung nagawa sa kanya? Minahal ka ng kaibigan ko! Kung totoong minahal niya ako, bakit niya ako pinagtaksilan? Hindi ko matanggap na iiwan niya ako. Para lang sa isang katulad niyan. Isang aswang! Dahil lang hindi mo matanggap ang katotohanan, mas pinili mong patayin siya? Anong klaseng pag-iisip yan? Mas masahol ka pa sa aswang! Tama ka. Mas demonyo pa ako kaysa sa aswang na kasama natin ngayon. Kaya hindi ako umalis sa baryong to. Inihintay ko ang gabing to. Ang tamang pagkakataon para magtoos kami. Alam ko kasi na kapag napatay ko siya, yung aswang na yan na umagaw sa mahal ko, ay matatahimik na ako. Tama palang kutob ko nun. Ikaw pala talagang pumatay kay Ana. Hindi kita dapat hinayaang bilugin ang utak ko. Hindi ka naman talaga dapat madadamay dito eh. Wala ka namang kasalanan sa akin eh. Kaya wala na sana akong rason para patayin ka. Pero ayaw mo talaga akong tigilan. Sinundan mo pa talaga ako sa baryong to ha? Para mag-imbestiga. Kaya pasensyaan na lang tayo. Pero madadamay ka na sa labanan tong ngayon. Ramdam ko ang pag-akyat ng init sa mukha ko. Hindi ko maipaliwanag ang galit na nararamdaman ko nung oras na yon. Para akong isang bulkang gustong sumabog. Tumingin ako kay Rosel, tapos pabalik kay Marcos. Ang sarap kalabitin ng gatilyo. Ang sarap tapusin ang lahat ng to dito mismo. Pero kaagad ko itong tinanggal sa isip ko. Hindi ito ang tama. Pulis ako. Tumayo ka dyan, Marcos! Itaas ang mga kamay mo! Arestado ka! Sasagutin mo sa batas ang ginawa mo kay Ana. Nagpapatawa ka ba? Mukha ba ako nagpapatawa? Batas? Sa lugar na tumaya, ako ang batas! Anong... Sa isang iglap ay sinipa ni Marcos ang mesa patungo sa akin. Napatalon ako pabalik para hindi maipit. At sa pagkakataong yun ay mabilis siyang dumampot ng isang mahabang itak mula sa mga sandatang inihanda kanina. Sinugod niya ako at iwinasiwas ang itak na parang baliw. Umatras ako at mabilis na isinukpit ang baril ko. Hindi ko pwedeng gamitin to hanggat may ibang paraan. Baka tumagos ang bala at matamaan si Rosel. Ginamit ko ang braso ko para sanggain ang kamay niya. Sabay siko sa sikmura nito. Napatayin siya pero hindi bumitaw. Sa gilid ko naman ay nakita kong sumugod din si Rosel. Muling bumalik ang bangis nito. Ang mga kuko ay handang kumalmot. Naging magulo ang paligid. Nagpambuno kaming tatlo. Sinubukan kong ilak ang braso ni Marcos pero malakas siya. Dala marahil ng adrenaline at galit. Si Rosel naman ay pilit na inaabot ang leeg ni Marcos. Sa sobrang bilis ng mga pangyayari, nakawala si Marcos sa pagkakahawa ko. Tumikot siya at gamit ang buong puwersa niya, isinaksak niya ang itak. Hindi sa akin kundi kay Rosel na ako mang tatalon sa kanya. Tumagos ang itak sa dibdib ni Rosel. Narinig ko ang isang matinis at nakakapanindig balahibong sigaw. Hindi! Hayop ka, Marcos! Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Hindi mo ako mapapatumba! Pagbabayaran mo ito! Huli ng lahat. Natalo na kita! Dahan-dahang bumagsak si Rosel at nagkaalat ang kulay itim niyang dugo sa sahig. Unti-unti namang bumalik sa pagiging tao ang kanyang anyo habang binabawian siya ng hininga. Rosel! Hindi mo siya pwedeng hayaang magwagi, Maya. Nakikiusap ako. Tapusin mo ng kasama niya. Rosel! Lumaban ka! Hindi ka pa pwedeng mamatay! Nararapat lang sa akin to. Hindi man akong pumatay kay Ana. Pero hindi rin ako malinis. Marami rin ako mga inosenteng buhay na kinitil nang dahil sa pagiging aswang ko. Kagaya na lang ni Alimos ako. Pero kailangan ko pang tulong mo. Kailangan na ako mawala sa mundong ito para mapagbayaran ko ng mga kasalanan ko, Maya. Hindi mo kailangan ng tulong ko. Malakas ka. Kayang-kaya mo siyang patumbahin. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Isa na lang, Maya. Ikaw na lang natitira at matatapos ng gulo. Hayop ka! Hindi ko na napigilan ang sarili ko at buong tapang ko siyang sinugod. Iniwasan ko ang taga niya. Pumasok ako sa depensa niya at binigyan siya ng isang malutong na suntok sa panga.
Nang mahilo siya, hinawakan ko ang pulso niya at binalibag siya sa sahig sa pangalawang pagkakataon. At sa pagkakataong ito, hindi ko na siya hinayaang makabangon. Niluruan ko siya sa likod at diniin ang kanyang mukha sa malamig na sahig. Bitiwan mo ko! Kailanman, hindi magwawagi ang kasamaan! Tinig ka talaga sa lalamunang kumaya. Dapat ay matagal na kitang pinatay. Tama ka! Dapat ay pinatay mo na ako. Pero dahil binuhay mo ako, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to! Hindi! Hindi mo ako matatalo! Buong puwersa kong hinila ang braso niya patalikod. Narinig ko ang paglagutok ng buto niya. Napadaing siya sa sakit. At sa wakas ay nabitawan ng sandata. Doon lang ako nakahinga ng malalim. Tumingin ako sa paligid. Sa basag na bintana. Kay Rosel na wala ng buhay. At kay Marcos na ngayon ay umiiyak na sa galit at sakit. Hinihingal ako habang nakatingin kay Marcos na nakasubsob sa sahig. Ramdam ko ang panginginig ng mga kamay ko. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na unti-unti nang kumakalma. Kailangan ko siyang igapos bago pa siya makalaban. Lumingon ako sa paligid ng magulo niyang sala. Wala akong dalang posas at wala rin akong nakitang lubid. Pero sa gilid ng sofa, nakita ko ang mahabang extension cord na nakasaksak sa electric fan. Kinugot ko yun ng mabilis at pilit na kinalas ang buhol. Hayop ka, Maya! Bakit hindi mo na lang ako patayin? Maniwala ka! Gustong-gusto kong gawin yan! Hindi gawin mo na! Galit ka sa akin, di ba? Patayin mo ako! Masyadong madali yan bilang kaparusahan sa mga ginawa mo. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko mabulok ka sa kulungan. At doon mapagdudusahan ng mga kasalanan mo. Gusto ko maging impyerno muna ang buhay mo dito sa mundo. Parang patikim muna ito sa totoong impyernong pupuntahan mo sa kabilang buhay. Walang hiya ka! Pinatay mo ang kaibigan ko. Kaya sisiguraduhin kong tripling sakit ang ipaparamdam ko sa'yo. Umungol siya habang sinusubukang iangat ang mukha niya mula sa pagkakaipit sa sahig. Pero hindi na ako nagsalita. Pinuwersa ko ang mga kamay niya sa likod. Inigot ko ang makapal na wire ng extension cord sa mga pulso niya. Mahigpit. Hanggang sa namula ang mga balat niya. Sinigurado kong bawat ikot ay selyado ng matigas na buhol. Nang matapos ako ay kinuha ko pa ang kurtinang nakasabit sa bintana. Hinila ko yun pababa at ginamit para itali naman ang mga paa niya. Pag-ewang-gewang akong tumayo at lumabas sa veranda. Sumigaw ako ng malakas upang makuha ang atensyon ng mga kapitbahay. Ilang saglit lang ay nagbukasan ang mga ilaw sa kabilang bahay. Sinabi ko sa kanila na may nahuli akong mamamatay tao. Mabuti na lang at agad silang tumawag ng pulis. Hindi nagtagal ay napuno ng asul at pulang ilaw ang tapat ng bahay. 3 pulis ang pumasok. At kasunod nila ang ilang mausisang kapitbahay na nakisilip sa pinto. Ipinaliwanag ko sa kanila ang buong pangyayari. Hindi ko na sinabi ang tungkol sa pagiging aswang. Pero sinabi ko sa kanila na si Marcos ang pumatay kay Rosel. At isiniwalat ko na rin na si Marcos ang totoong pumaslang sa best friend ko. Namumula ang mukha nito. Lumuluwa ang mga mata sa galit habang pilit na kinakalas ang extension cord na nakagapos sa kanya. Kinailangan siyang buhatin ng 2 pulis para mailabas. Pero kahit isasakay na sa patrol car, ay naririnig ko pa rin ang mga mura at banta niya. Nang tumahimik na ang paligid ay napaupo ako sa tapat ng pintuan. Huminga ako ng malalim. Yung klase ng hininga na parang ngayon lang ulit nakapasok ang hangin sa baga ko pagkatapos ng maraming buwan. Tiningnan ko naman ang langit na nagsisimula ng magliwanag. Para akong nabunutan ng tinik sa dibdib. Mabigat pa rin ang puso ko sa pangungulila. Pero sa wakas, hindi na ako lilingon sa likuran ko ng may takot. Tapos na. Nabigyan ko na siya ng hustisya. Anak, nabalitaan kong mabubulok na raw talaga sa kulungan si Marcos. Nahatulan na siya at napatunayang siya talagang pumatay kay Ana. Opo, Nay. Pinalayan na rin yung may-ari ng motel na siyang napagbintangan noon. Ay, Diyos ko, salamat naman. Sa wakas ay nakabit na rin ni Ana ang hustisya. Ito lang naman po ang gusto kong mangyari. Masakit pa rin sa akin na nangyari, Nay. At kahit kailan, hindi ko na siguro ito matatanggap. Pero ang mahalaga sa akin, nakakulong na ang totoong pumatay sa kanya. Huwag kang mag-alala, anak. Alam kong hindi lang siya sa batas mananagot, kundi pati na rin sa Diyos. Hindi na ako makapaghintay sa araw na masusunog ang kaluluwa niya sa impyerno. Pero sa ngayon,
Mabubulok muna siya sa kulungan habang inuusig ng konsensya niya. Pagkatapos na makamit ang hustisya para sa kaibigan ko, ay hindi na ako nakibalita pa kay Marcos. Sinubukan kong ipagpatuloy ang buhay ko dahil alam kong itong mas gustong mangyari ni Ana. Mas pinaghusayan ko pa ang trabaho ko bilang isang pulis hanggang sa napromote ako. Sa wakas ay nakita na rin nila ang tapang, husay at determinasyon ko. Paglipas ng mga taon ay mas naintindihan ko rin ang aking pagkatao bilang isang bisexual. Nagkaroon ako ng girlfriend at naging masaya ang relasyon namin. Pero nagkahiwalay rin kami pagkatapos ng 3 taon. Pagkalipas ng 1 taon nakilala ko ang isang lalaking nagpatibok ng puso ko. Siya na po ang napangasawa ko at meron kami ngayong 3 mga anak. Kahit matagal nang wala si Ana, ipinapakilala ko pa rin siya sa mga anak ko bilang tita Ana nila. At hanggang ngayon ay nandito pa rin siya sa puso ko. Siya pa rin ang best friend ko. Sana po'y nagustuhan ninyo ang kwento ko at umaasa kong may mga natutunan kayo dito kahit papano. Thank you po sa pagkakataong ito na ma-share ko ang karanasan ko sa inyo. More power sa Aswang Radio at God bless us all. Wow! Just wow! Hindi ko kinaya yung mga plot twist ng kwentong ito. Yung tipong akala mo, alam mo na kung anong mangyayari tapos bigla na namang may pasabog. Isa na naman tong patunay na may dahilan kung bakit tayo kinukutuban sa isang bagay or tao, di ba? So sa sender natin, saludo ako sa'yo dahil hindi biro yung mga pinagdaanan mo. Talagang nilagay mo sa panganib ang buhay mo alang-alang sa hustisya ha. Isa ka ngang tunay na kaibigan. At masaya ako na nakamit ni Ana ang tunay na hustisya. So thank you sa pag-share ng kwento mo sa amin. Kayo mga Kaaswang Radio, anong masasabi niyo sa kwento na pakinggan natin ngayon? Nawindang rin ba kayo sa mga nangyari? O kung oo, ilapag niyo na sa comment section yan at magtsikahan na tayo. At bago matapos ang episode na to, gusto ko po kayong pasalamatan sa walang sawang suporta niyo sa ating munting channel. Sobrang na-appreciate ko po ito. This is DJ Yumi na nagsasabing, huwag mo kong kagatian unless sa labi. Thank you for always listening to Aswang Radio.